Hello po mga kababayan, kumusta po ulit kayo? This is Nancy Bicolana. Maraming salamat po ulit for watching. Pag-usapan po natin itong bagong pasabog ni Peter Caramon Mutok tungkol dito kay Joma. Ito po kasi daw, according dito kay Caramon, at ipapakita ko po sa inyo ang video para sa kanya nyo na marinig ito, na ito pala ay nakabuntis ng iba. Pagkatapos ang anak ay hindi naman pinanagutan at ipinasambot sa iba. Ang sa akin dito mga kababayan, ito yung tao na si Juma na kumbaga ang salita niya ay parang Diyos sa kanila, na ang kanyang pananalita ay isang kumbaga susundin or parang matutunaw sila pag hindi sinunod. So panoorin na po natin. At natawag tuloy siyang sa laula ni Caramon. Ito pong si Caramon ay itong pinapakinggan na natin galing sa Examine. Ngayon di ba, lumabas na nga po siya. Ito siya. Buhay pa daw, nahuli na ito, Pero, Peter. meron ayaw kong pakawalan tong issue na to kasi para malaman ng mga tao, lalo na yung mga nare-recruit ngayon, kung sino yung ginodiyos ninyo, si Joma Sison. Ayun. Napakasalaula nitong tao na to. Okay. Napakababoy nitong tao na to. Oh, doble. At itong si Edwin Alciday, ginamit niya. Nahuli yan. Ginamit niya to. Si Joma may nabuntis. Yes. Meron siyang anak na sa isang babaeng dating kasama namin na nabuntis niya. Habang may asawa siya. Habang may asawa siya, of course, may asawa siya. At pinag-awayan nila to. Hindi may tatago ito, no? While sa partido... Peter, briefly lang. Ang asawa ni Joma ay si Juliet de Lima Sison. Yes. Na related kay Laila de Lima. Yes, if I may continue, no? Go. Ha? Okay. Ayoko sanang magbanggit ng ibang pangalan dito, no? Siguro later on, ano? Ayokong i-identify kung sino tong babae, no? Hindi maiwasan to na pag-usapan kasi ang gusto kong sabihin dito, habang merong patakaran ng partido na huwag kang mambababae, huwag kang mangre-rape, no? At yung iba ay naparusahan, ano? Joma himself, no? Naging kabit niya itong babae na to. At ginagamit niya to sa safe house, Grabe. kahit saan, no ha? Nabuntis ito at nagkaanak ito. Hindi niya naman pinanagutan to. Hindi naman dinala ng batang ito ang pangalan niya. Ito ay pinasalo niya doon sa kapitan ng aming barko. Naging asawa ni Edwin Alcid. Yes. Si M na lang. Yes. Oo. At yung naging anak nito ay naging lumaki na isang dissenting tao, naging professional, at naging kakilala ko rin. Wag kayong magtampo rito sa akin, ano ha? Kasi itong laban na to, ina-address ko to sa Communist Party of the Philippines, sa National Democratic Movement. Kasi sayang. Ang laki ng pinaghirapan natin. Huwag niyo sabihin na sinisira ko kayo. I'm attacking Jose Maria Sison here. Dahil lamang sa isang tao na utak niyang pagsabog sa Plaza Miranda. Sapagkat ang Plaza Miranda ang pinagsimula ng lahat. Hindi tayo pwedeng manalo. Hindi kayo pwedeng magwagi dahil pinasabog ninyo ang Plaza Miranda. Yan ay krimen. At dapat pagdusahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kaya ako nagsasalita dito. Ngayon, ibasura ninyo si Joma. I'm challenging the Communist Party of the Philippines. Yung kasalukuyang pamunuan ng Communist Party of the Philippines. Kung totoong komunista kayo, sapagkat ang isang totoong komunista ay ginagalang ko, nirerespeto ko. Ngayon, yung ginagawa ninyong pagtangkilik, pangangalaga kay Joma, hindi pagiging komunista yan. Yan ay pagtangkilik para kayong sindikato yan. Ano kayo, sindikato? After 54 years. 54 years na. Itong darating na December, pinoproteksyonan nyo yung utak ng nagbomba sa Plaza Miranda. Peter, dahil may limited... Yung utak ng pagkasimula, ng pagkagulo-gulo na ginagamit ninyo, ang martial law, na never again. Karamihan, mga bata pa, mga hindi pa nga buhay noon, akala mo kung magsalita sa never again. Anong never nga again? Diba? Saan nyo nakuha yung mga never nyo nga again? Diba? At ito pa mga kababayan, at bago ko makalimutan, habang sila
ang nagsimula ng laban against sa ating gobyerno. Noong makuha na nila Corazon Aquino, ang government, biro mo naman, na yung gustong magpabagsak at gustong mang-agaw at nagsimula ng kaguluhan, iyon pa ang binigyan ng milyon pesos nitong dilawan na to. 'Di ba? Anong mentality yan? Tao na gustong magpabagsak ng gobyerno at nagsimula ng away-away na ganito, ng kaguluhan ng sarili mong bansa, babayaran mo? Anong mentality meron itong mga to? Mag-asawa sila ni Joma, di ba? Na binayaran. Biktima daw sila. Si Caramon, sabi niya, oo nga, meron na torture. Siya din, nakulong yan, hindi niya sasabihin yan dyan. Pero nakulong siya din. Tinorture siya. Pero hindi niya sasabihin na siya ay biktima ng martial law. Bakit? Silang nagpasimula ng away eh. Sila nagpasimula ng gera eh. Tapos ngayong binabanatan ka pabalik, sasabihin mo, biktima ka. Kaya kayong mga sasabihin ninyo na kailangan ninyo ng pera dahil biktima kayo. Di ba? Hindi ba? Sinong kinampihan ninyo? Di yung mga nanggugulo, yung gumawa ng gera. Hindi ba? Tapos sasabihin ninyo, ay, biktima ako. Sinong nambiktima? Kayo ang nambiktima actually kay late President Marcos. Biniktima ng sinusunod ninyong si Joma. Kaya nga hindi pa rin ako makapaniwala every time pong maririnig ko yung mag-asawa niya ni Joma, si Juliet na Dilima na yan. Naaalala ko talaga yung milyon-milyon na ibinayad ninyo sa mga walang hiya na gustong pabagsakin ng ating gobyerno. At yung mga collateral, yung mga tigasunod na nabiktima rin sila, di ba? Merong sabi pa nga dyan, mayroon daw kinuryente. Biktima rin daw sila. At yung mga karamihan, silang sumisigaw na biktima sila. Sila na kumampi doon sa gumawa ng kalukuhan para mag-declare ng martial law. Hindi ba? Kung talagang matatapang kayo, kung talagang kayo nakikipaglaban, bakit hindi nyo tanggapin na kayo'y natalo? Hindi yung, ay, natalo kami biktima ng martial law. Di ba? Give me a break. Yan po kung gaano katuso itong mga to. Sila ang gumawa, pag natalo, biktima ako. Hindi ba ganito ang gawain kahit ngayon? Gagawa sila ng bagay, di ba? Pag binira natin, sasabihin, ay, kasi tingnan mo naman itong mga to, di ba? Pa-victim sila palagi. Ginagamit. Noon pa, na siguro yun na tinatawag nila na inherit nila yung mga ganong gawain. Time tayo, napakalaking pasabog yon, dalawa kaagad. Nilinaw mo na hindi si Roquito Ablan o si Marcos Hindi nga. ang pasimuno ng arms smuggling ng MB Karagatan, kung hindi CPP, NPA, NDF. Kinumpirma mo ito ngayon. And may sinabi ka na mga dugtungan ng kanyang mga pangyayari. At sinabi mo na hindi lamang yan ang krimen ni Joma sa sambayan ng Pilipino. Sa ilang personalidad sa loob ng Communist Party of the Philippines, ang kanyang sekretarya ay kinabit niya rin. At ang isa naging sekretaryo niya rin, Peter, gusto ka namin tanungin dito, naging mataas na opisyal ng Smart Telecommunications. At naging linya sa pangungutong ng CPP, NPA, NDF papunta kay Manny Pangilinan. Hindi ko alam kung babanggitin mo, pero ako gusto ko siyang banggitin kasi kilala ko kung saan ito nakatira at saan nanggaling. Well, it's not that I don't want to have anything to do with that. I would like to focus on Plaza Miranda. Sige. Okay. Hindi pa ready magbulgar ng another tao na nandyan. Meron pang isa, no, ha? Sayang at yumao na. Alam niyo si Maita Gomez? Si Maita Gomez. Beauty queen. Yung dating beauty queen. Ginawa lang Beauty queen pala. Anong ginagawa mo kay Joma? Maita, tulong ni Joma yan sa safe house niya. Nakausap ko yan. I hope kung nakikinig ang kanyang mga anak, no? Mahal ko itong mga bata, itong mga anak niya. Pogs, anak, hindi tayo nakakausap na mabuti nangyari ito. Ang nanay ninyo na nag-UG, no? Panahon ng kanyang kasikatan, kagandahan, anak ng Tok Wandoling, ginawa lang taga-alaga ng anak ni Joma sa safe house. Kaya humiwala yan. Matalino yan, magaling na kadre yan.
At yung unang nakarelasyon ni Kamayta ay dating KM, nakasama ko. Naging NPA at namatayan sa bakbakan sa Nueva Ecija. No? I mean, ganyan siya eh. Pero pinag-UG mo yung tao, naging wanted, at pagkatapos gagawin mo lamang taga-alaga ng anak mo, i-challenge nyo ako kung totoo yan o hindi. No? Gusto kong sabihin ito in public para malaman ng mga anak niya. Sapagkat yung mga anak niya, especially si Pogs, anak, naniniwala pa rin kayo dyan. Magbasa kayo ng kasaysayan. Hindi ako apologist ng mga Marcos. Hindi naman sa wala akong simpatya, pero hindi ako pro Marcos. Pero nakikinig ako ng mga debate, napapanood ko, no? Doon ko palang napapakinggan si BBM. At saka pagkatapos, naingganya na ako manood. Napanood kita ka, Eric, no? Yes, sir. At saka yung LCAC, napanood ko kayo. At napanood ko yung mga umiiyak na mga magulang. Yun. Napanood ko sila. At saka yung patuloy na pag-atake nila sa mga issues against Ferdinand Marcos. Sabi ko, anak ng toko itong mga to, tatanda na. Sabi ko, ano ba naman yan? Sino itong mga nagsasalita against Marcos? Mga kabataan, ano? Yun. In their teens, early 20s. Ito, maging itong mga congressman yan, yung ano ba yan? LGBT ba yan? Yung si Raul Manuel. Si Congressman Manuel, no? Anong malay mo sa martial law? Yes. Yung nababasa mo? Oh, magbasa ka ng debunk. God damn it. Kung ano-ano mga pinagsasasabi mo. O ayan, mga kababayan. Ito naman po, ang sabi ni... and by the way, tagal ko nang hawak ito, kailangan pakita ko na ito, na share ko na ito, sigurado nakita nyo na. Sabi ni Chief Legal Advisor ni PBBM, JPE, pinuntahan ko yung Digoyo. Doon nakaparada ang MV Karagatan at andon si Igay Aglipay at yung kagrupo niya. Yung pong MV Karagatan, kung hindi pa po ninyo naririnig, yung po yung MV Karagatan na sinasabi nila kung kailan nagdumaong po yung barko at yung itong sila Juma, itong gusto magpabagsak ng ating gobyerno ay nagbababa po ng mga armas na galing sa China. Ito po yung sinasabing napuntahan nila kasi nga po natembrehan nila sila. Sabi niya, kasama ko si Eddie Ramos, Chief of the Philippine Constabulary. Sino ang unang natagpuan namin doon? You guess. Hindi si Victor Corpus, hindi si Danny Cordero. Si Danny Cordero, mga kababayan, yun po yung naghagis ng pasabog doon sa Plaza Miranda. Siya din po ay, sila din ang tumigok sa kay Danny Cordero. Diba? So, sabi nila, hindi si Danny, si Cordero, ang unang natagpuan namin doon ay si Ninoy Aquino. Wow! Yung kanilang bayani, anong ginagawa mo doon? Tapos tanggi-tanggi ha. O, sabi nga nung nag-post dito, tapos hero daw si Ninoy, sabi ng 15M. Diba? Anong ginagawa ni Ninoy doon? Bakit si Ninoy palaging maraming alam? Noong nangyari sa Saba, alam ni Ninoy, binuking niya. Diba? Pero doon sa Plaza Miranda, hindi alam ni Ninoy, pero isitinuro din si late President Marcos. Nung namatay siya, agad-agad itinuro si late President Marcos. Ito nga daw pong MV Karagatan, yung pagbababa ng armas, muntik nang ituro na naman si late President Marcos. 'Di ba? O baka naman yung yung nakaanak si Juma, sabihin niyo na naman, ituro niyo naman kay late President Marcos 'yon. Kayo po, sa totoo lamang po, sana magising naman kayo at sana'y magkaroon kayo. Huwag ninyong ikandado yung isip ninyo. Tingin po kayo, magbasa po kayo at marami po kayong makikita na hindi nyo pa alam. Ito naman po ang sabi ni former Senator Gringo Onasan. Sabi niya dito, namamatayan po kami noon. Okay lang
na mamatayan ka. Sundalo ka eh. Sumumpa ka. Kasama sa job description yun. Ang hindi katanggap-tanggap sa amin bilang sundalo noon ay ang pag namamatay, pag napipinsala, nasasaktan, nasusugatan, nasisira ang ari-arian noong mga walang kamalay-malay na sibilyan, bata, matanda, babae, lalaki. Hindi naman sila ang nag-imbento nung gera. Bakit sila ang nasugatan? So, malinaw sa amin ang misyon. Martial law made our job, our mission easier. So, yun lang po mga kababayan. Marami pong salamat. See you po sa next upload.